Hi, ako nga pala si Earl, 21 years old. May gusto ako ikwento sa inyo. Pero bago yon, may tanong muna ako sa inyo. Naranasan nyo na bang mailad sa hindi nyo pare-reliyon? Ako kasi, Katoliko ako tapos nahulog ako sa isang babae na Iglesia ni Cristo. Itago na lang natin sa pangalan na Ling. Sabi nila, bawal daw yun eh. Bawal daw mag-BF or mag-BF basta Katolik and Iglesia ni Cristo. Pero yun yung sabi nila. Para sa akin, pwede yun. Pwede mag-GF or mag-BF basta mahal nyo lang yung isa't isa. Kahit hindi kayo yung pareho yung religion nyo, pwede yun. Para sa akin. Ito yung kwento ko nung junior high school ako. Simulan na natin. Ay, umaga na. Ang bilis talaga ng oras. Wait, anong oras na ba? Wala, alas 5 na. Ang bilis naman ng oras ah. Nako, first day of school pa naman yun. Hindi ko na gumalaw, baka malit pa ako. Agad-agad naman akong tumayo at naligo na. First day of school eh, bawal malate. Pagtapos ko maligo ay agad-agad naman ako nagbihis. Pagtapos ko magbihis ay bumaba na ako sa kwarto ko para sumabay ka dad kumain. Uy, bumaba na pala yung pinakagwapo kong anak. Halika na rito, sumabay ka na sa akin kumain. Talaga ito si dad pala pero malamang gwapo talaga ako. Nagmana ako sa Sis, talaga nagmana ako sa akin. Oh, kumain ka na dyan. First day of school mo ngayon, di ba? Opo dad, bawal nga po ako malit ngayon eh. Sige anak. Basta mag-aaral ka lang mabuti ah. Ikaw pa naman magmamana ng mga ari-arian ko. Ganun minsan magsalita si dad sa akin. Ipamamana ko daw lahat ng mga ari-arian niya. Wala naman siyang sakit or kahit ano na makadang sa kanyang buhay. Pero kahit ganyan si dad sa akin, naintindihan ko siya. Kasi ako lang yung nag-iisang anak niya. Ako lang yung inaasahan niya na magmamana niya mga ari-arian niya. Mahal na mahal ko si dad at nagpapasalamat ako na naging dad ko siya. Grabe si dad. Huwag ka muna kasi mag-isip ng ganyan. Hindi ka pa naman mawawala, di ba? At saka, nag-aaral naman po ako ng mabuti. Huwag ka na pag mag-aalala. Hindi naman ako pasawi sa paralan namin. Aayusin ko na po. Huwag mo na kaisipin yan anak. Pinapaalam ko lang sa'yo para hindi mo makalimutan. Makakalimutin ka pa naman. Pero may tanong ako sa'yo. Sure ka na ba na dyan ka na sa public school mag-aaral? Baka mahirapan ka dyan. Pwede ka naman bumalik sa private school eh. Pwede ka naman hindi tumuloy dyan sa public school na yan. Baka maraming siga dyan. Opo dad, sure na po ako. Gusto ko kasi mag-explore eh. Gusto ko nang pumasok ng public school. Gusto ko maranasan syempre. Bakit naman hindi ko maranasan yung public school, di ba? Puro private na lang. Pero masaya naman pag nag-private ako. Pero masyado kasi boring eh. Alam mo na, mga sip-sip yung mga classmate dun. At saka kung may mga siga naman sa public school na lilipatan ko, wala naman ako pakay sa kanila eh. Siyempre, tinuruan mo ako kung paano magandang asal, di ba? Tandaan mo yun, bata pa ako. Tinuturuan mo na kung paano maging respeto sa mga kapwa-tao. Siyempre, may pinag-aralan ako eh. Sige, naiintindihan ko. Basta mag-aaral ka na ng mabuti ah. Nandito lang kami ng mom mo. Nandito lang kami sa likuran mo palagi. Nakasuporta sa'yo. Kung saan mo gusto, andito lang kami. Kung kailangan mo ng tulong, andito lang kami palagi. Mahal na mahal ka namin.
Sige po dad, mag-aaral po ako ng mabuti. Hindi ko po kayo bibiguin. At mahal na mahal ko din kayo. Kaya ni ma'am, mahal na mahal ko kayo. Pagkatapos namin kumain ni dad ay nilagay ko na sa kusina yung pinagkainan namin para mahugasan at mailigpit na ni Yaya. Pagkatapos ko yung gawin ay nag-toothbrush na agad ako kasi nag-aantay na yung driver ko sa labas para ihatid ako sa school ko. Dad, una na po ako. Pupunta na po ako ng school. Sige anak, mag-ingat ka sa biyahe ah. Mag-aaral ka lang ng mabuti. I love you. Opo dad, salamat po. I love you too. Oops, baka nagtataka kayo. Bakit may driver ako? Mayaman kasi kami. I mean, yung parents ko mayaman sila. Kasi si dad, businessman at si mom naman ay CEO sa pinakamalaking company sa Amerika. Kaya wala siya sa bahay ngayon. Kasi nasa ibang bansa na siya ngayon. Umaasa lang ako sa kanila pero may gusto akong mangyari. Yun yung mas gusto kong mag-aral sa public school. Kasi sa private school lang pangit. Kasi pwede mo lang bayaran ng mga guro dun. Pwede ka nang pumasa kahit wala kang natutunan. Dito sa public school ay mararanasan mo talaga na kailangan mo paglaban grades mo para makapasa ka. Kung di mo magsisikap, talagang babagsak ka. Wala naman akong reklamo sa sinabi ni ma'am na gusto kong mag-abogado, pero gusto ko muna mag-explore kahit papano. Pero kahit ganun, sumuporta pa rin sila sa akin kahit ganun yung desisyon ko. Kahit wala sa oras. Mahal na mahal ako ng pamilya ko eh. At hindi rin alam ng mga giging kaklase ko na mayaman ako. Habang nasa biyahe ako ay napaisip ako bigla. Ay, ano kayo sasabihin ko sa harap ng mga kaklase ko? For sure dyan, meron yung introduce yourself eh. Ay nako, nagproblema na naman. Nakarating na ako sa eskwelahan at hinanap ko agad room ko sa building ng grade 10. Habang hinahanap ko room ko ay biglang